Ang Geni na to ay almost Jonin level, like bakit parang nasobrahan naman ata sila sa pag-nerf kay Ibiki? I mean, come on guys, malaking mama to. Kitang-kita sa mukha niya na talagang matigas siya. Meron siyang unique jutsu, tapos isa pang veteranong ninja. Pero dito... Oh no! Crap! Ayoken! Kagebenshin no jutsu! Amaterasu! Ngayon nga, pag-uusapan natin ang Team 40 ng Next Generation Ninja dito sa mundo ng Boruto. So parang bago nga sa atin ang Team 40 na to mga men, dahil nga sa leader nila na etong si Ibiki Morino. Actually, dito lang sa Boruto Next Generation, nakahandle ng team etong si Ibiki. Ibang Jonin teacher yung nag-handle dati sa Team 40. Kaso nga lang, dahil sa isang pangyayari na gawa ng abilidad na hindi magawang makontrol ni Enko, nabaldado ang sensei nila. Anyway, so discuss nga natin ngayon dito ang Team 40. Breakdown natin ang bawat ability na taglay ng bawat isa. So first nga muna, discuss muna natin etong si Ibiki Morino, ang bago nilang sensei. So malamang, halos lahat nga sa atin kilala etong si Ibiki. Ang malaking mama na to, ang naging proctor ng written exam part during Chunin exam sa early Naruto series. Si Ibiki ay isang special Jonin. Isang Jonin na specialize lamang sa torture and interrogation. Konting kaalaman lang guys ang special Jonin ay mas mababa kumpara sa isang regular Jonin like Asuma, Kakashi at Might Guy. Anyway, kabatch nila Kakashi etong si Ibiki. Kaya hindi rin natin pwede i-underestimate ang kakayahan niya. Ibang klase ang mental toughness ng taong tuboy na kahit nga ilang beses na siya nahuli at na-torture ay never talaga siya nagbigay ng information sa kalaban. Mga paso ng sigarilyo, mga peklat na mula sa matutulis na bagay at iba pa. Talagang napakatigas niya boy, hindi niya yan ininda. Never siyang nagbigay ng mga information or mga leaks about sa information sa bayan ng Konoha, di ba? Anyway, kilala etong si Ibiki bilang Master of Interrogation. Kaya niya mapaamin at padusahin ng isang tao nang hindi gumagamit ng physical torture. So parang talk no jutsu lang, yada lang, nagdurusa na yung kausap niya. High caliber talaga ang interrogation skills niya. Nang nalaman nga ni Kisame na siya ang isa sa mga magiging interrogator, agad nitong pinatay ang mga kasamahan niya. Kasi syempre, pag etong si Ibiki nga ang interrogator, talagang puputak ang mga manok niya. Kaya katay na yan. Tinola is life. Kakaiba din ang mga jutsu netong si Ibiki. Kasi parang model talaga na pang torture. Tulad na lang ng summoning jutsu niya na Iron Maiden at Torture Chamber na ginamit niya nga sa Animal Path na Pain. At may kalakasan din etong si Ibiki. So sa episode 139 nga ng Boruto, napaamin nga niya si Boruto sa ginawa nitong kabulastugan. Piniga niya ang kamay ni Boruto na halos umiyak nga ito. At sinabi niya pa na 1 out of 10 or 10% pa lang daw yon ng tunay niya na puwersa. So what if kung kinodo nga ni Ibiki ang pagpiga niya sa kamay ni Boruto? Talagang matatae talaga si Boruto sa sobrang sakit guys, di ba? Anyway, move na nga tayo dito sa tatlong batang genin na to. So first nga na i-discuss natin ay etong si Tsuru Itoi. So etong si Tsuru nga ay genin din at kaklase nila Boruto. At kabilang nga ito sa Team 40. Walang masyadong info about sa kanya. Isa pa, mga side character lang to sa Boruto Next Generation. Yung unique nga lang dito sa napansin ko kay Tsuru ay yung hair type jutsu niya, kung saan hair type attacks ang gamit niya. Sa anime nga, hair binding jutsu lang yung nakita natin na ginamit niya. Pero sa tingin ko in the future, maraming hair based attacks ang magagawa niya, tulad ng mga hair jutsu na pinakita sa atin ni Jiraiya sa Naruto Shippuden. And maybe, nakakagamit din to ng elemental nature type na jutsu. Pero hindi nga lang pinakita sa atin. Kasi nga 'di ba, side character lang, hindi nakafocus sa kanila ang kwento. Pangalawa nga ay etong si Doshu Goitsu. So kabilang din sa Team 40 ang hinayupak na to. So para lang sa akin guys napakasimple ng character na to. Lalaki siya pero parang di siya gaano kalakasan.
lalo na yung unique ability niya kung saan gumagamit nga siya ng parang bilog na to. Isang ring type na weapon kung saan kaya niya pigilan ang kilos ng kalaban. Well, hindi naman talaga siya unique ability kasi kahit nga sino naman pwede gamitin itong weapon niya. Well, maybe meron din siya siguro nature type jutsu kasi required talaga yan sa isang genin na kailangan kahit isang jutsu lang meron ka sa arsenal mo. Syempre, exemption nga ang mga tulad nila Might Guy, Rock Lee at Metal Lee. Kasi kahit nga wala silang jutsu, pang world stage naman ang abilidad nila at yung talento nila, di ba? And lastly nga ay etong si Enko Onikuma. Etong si Enko talaga yung pinaka-interesting sa tatlong itlog na to. Look at this jutsu mga men. Siya nga pala guys no, isang hidden possession type summoning ang abilidad na to. Isang summoning technique na kung saan nagbabago nga ang braso ng user na para bang nagiging beast type ang braso niya at nagkakaroon siya ng pambihirang lakas at kakaibang bilis at galawan na almost halimaw na ngang talaga. Then, nagagawa nito ma-stretch yung kamay niya na para bang goma. So, similar nga sa Kekigen kay ni Jugo, merong time na nagiging mentally unstable ang user na hindi na nga niya nagagawa makontrol ang sarili niya. Para bang nagbi-beast mode lang mga men. So ang ginagawa nga ng mga kasamahan niya ginagamitan siya ng tranquilizer para nga mahinto yung pagwawala niya. Pero after nga ng mga ilang senaryo nagawa na nga niya makontrol ulit ang kapangyarihan na to sa tulong na din ng kanyang mga kaibigan at ng bago nilang sensei na si Ibiki. And opinion ko lang guys among sa tatlong to, etong si Enko ang may pinakamataas na potensyal. Pero yun nga lang mga men, sa tingin ko hindi na natin siya makikita pa. Hindi na natin makikita pa yung character growth niya ng ninjang to. Kasi side character lang to. Hindi nakafocus sa kanya yung kwento, di ba? Pero hoping pa din na sana in the future mabigyan ng mga scene yung mga kaklase ni Boruto kung saan nasa peak na sila ng kanilang lakas. Well, that's it nga lang mga men, no? Hanggang dito nga lang yung review natin about sa Team 40. Kung nagustuhan nyo man ang video na to, i-like mo na at mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. Maraming salamat guys Keep safe and God bless sa inyo. Abang lang sa mga susunod na mga upload na videos. I love you all. Peace out. Bye.